Sa punto pong ito, pag-usapan naman natin ang patungkol sa hindi po Valentine's Day. Ito po ay World Heart Day na kung saan dito sa ating bansa ay gaganapin ito sa darating na linggo. Para pag-usapan niyan, kasama po natin ngayon ang isang doktor mula sa Philippine Heart Association na si Dr. Helen Ong Garcia. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Good Morning Boss. Magandang umaga, Audrey. Okay. Ang mga problema po sa puso sa ngayon ay sinasabing ito pa rin ang #1 na cause of deaths ng mga Pilipino. Bakit po kaya? Sa tingin ko ay mas naralaman natin ngayon na may sakit sa puso kasi mas maganda ang ating siyensya. Mas na-diagnose, mas nakikita. Pangalawa, dahil sa pagpapalit ng ating lifestyle. Kasi ang globalization ay hindi lang naman sa teknolohiya o kaya sa ekonomiya, pati sa ating pamaraan ng pagkain at pamumuhay, sumasabay tayo sa buong mundo sa pamamaraan ng pamumuhay, kaya pati ang ating mga sakit ay sumasabay rin sa buong mundo. Okay, so may modernong pamamaraan na, no? Kailangan lang pong maagapan at kailangan lang ma-inform yung mga nagkakasakit na may kinalaman sa puso. Okay, ang World Heart Day po ay ginaganap to globally, no? Pero dito po sa ating bansa ay sa darating na linggo. Ano po kaya yung dapat abangan ng ating mga kababayan dito? Ang World Heart Day ay konsepto ng World Heart Federation, which is actually more than 200 members na ito. At ang kanilang goal is bawasan ang sakit sa puso by 25% by 2025. Napaka-agresibo at saka ambisyosong goal to. Kaya buong mundo po ay kanyang para at least makibahagi at makipag-celebrate. Ito ay awareness campaign. Ika nga, para alam ng buong mundo, there's such a thing as the heart. Siyempre, alam natin yan, pero kailangan pangalagaan. Kaya sa World Heart Day celebration, ang aming motto is healthy environment for everyone, healthy choices for everyone, and not hard choices. Ibig sabihin, hindi mahirap pangalagaan ng puso, pagtuunan lang ng pansin. Madali lang naman pag-iwas sa paninigarilyo, pag-iwas sa alcohol, tamang ehersisyo, at tamang dieta. Napag-usapan natin kanina, Audrey, isa yan sa pinakamahirap na paggagamot na ginagawa namin mga doktor. Dahil siguro ito rin yung most cases ng mga lumalapit sa inyo, may kaugnayan sa may heart. Pero sinabi niyo po kanina, medyo ambitious po ito. 25% sa loob ng 10 taon, tama po ba? Na dapat may kabawasan ng mga nasasawi dahil sa problema o komplikasyon sa puso. Paano po kaya mapaparating to sa mga kababayan natin, especially yung mga nasa mga malalayong lugar, nasa probinsya, nasa urban area? Isa, dapat pangalagaan ang katawan. Ika nga, kung may nararamdaman, magpatingin sa doktor. Kasi may mga aspeto ng tao na hindi namin mapalitan, na maaaring mapalapit sa kanila sa sakit sa puso, diabetes, kung yung mga cholesterol, pagkatanda, pasensya ka na, Audrey, ang lalaki mas malapit sa sakit sa puso, ang babae hindi. Siguro mas maganda kami mag-ano ng stress. Tapos noon, yung pagpapatingin sa doktor, isang paraan para maiwasan sakit sa puso. Pangalawa, mabuhay ng simple. Mabuhay rin na wala yung mga bisyo. Sabi ko nga dati, biro ko sa asawa ko, wine, women, and song. Okay lang yung wine, konti lang. Ang song, pwede rin. Pero yung women, hindi naman, biro lang yun, nakakamatay yun din. Pero other than that, ang ibig sabihin nito, kung mamuhay ka ng simple pagkain, tapos simple rin yung bisyo, mag-exercise ka, sa tingin ko maiiwasan mo na ang sakit sa puso. Kung sa unang panahon, mas healthy sila pagdating sa puso. Nung unang panahon, infeksyon ang problema natin. Ngayon ang naging sakit sa puso kasi halos naglalakad ng mga tao. Kaya meron nga mga activity na yung 10,000 steps a day. Ibibilangin mo, sapat na exercise na yon. Pangalawa, yung ating pamamaraan na lagi tayo nasa TV, lagi tayo nasa iPhone, lagi tayong may ginagawa, lagi tayo nasa telepono, nag-text. Hindi na tayo masyadong naglalakad. Yung mga hagdanan, simpleng paglalakad, exercise, pagkain rin. Medyo ang ating pagkain ay westernized Pati ang ating waistline ay westernized na rin. Mahilig sa karne. At mahilig sa mga prito. Fast food. Medyo iwasan lang. Hindi ko naman sinabing hindi, pero kung maiwasan, mas maigi kahit sa kabataan. Okay. Ito po, magandang malaman ng mga boss po natin ngayon na nanonood. Kasi minsan, hala nila yung nararamdaman. Ano po ba yung sintomas
na kung saan meron na itong problema sa puso? Ano yung mga unang nararamdaman ng isang individual na may problema sa puso? Hindi namin inaasahan yung mga bata magkaroon. Pero kahit ako mismo, sa tagal na pag-practice ko, nakagugulat na rin ako kung gaano kabata ang mga lumalapit sa akin. Ang sintomas una ay yung mga dating nagagawa ay hindi na halos nagagawa. Kung dati kay nakakalakad ka ng 3 kilometro, tapos ramdam mo may kapaguran ka sa pangalawang kilometro, sa tingin ko magpatingin ka na. Pangalawa ay yung paninikip ng dibdib o hingal. Yung kahirapan ng hinga. Isa pa yan dapat napapatingin mo dapat. At usually, titingnan natin kung sino yung mga taong maaring mag-develop nito. Mga naninigarilyo, yung mga matataas ang cholesterol, yung mga medyo may katabaan, yung mga may family history na meron talagang sakit sa puso. Gaya ng family namin, kaya iniingatan ko rin ng mother ko at saka yung sarili ko. No? Pero ang question ko po dito, yung puso po ba ay maaari mong, yung heartburn, yung tinatawag, yung pagsisikip ng anong yun, ito po ba ay talagang severe na kapag usual mong nararamdaman, yung heartburn, yung nagsisikip talaga? Ang heartburn ay tama, sa tingin ko tama, tumpak ang statement na yan, kasi ang heartburn ay pwedeng mapagkamalan sakit sa puso. Kasi ang heartburn, sa totoo lang, ay pag-akyat ng asido sa daanan ng pagkain na tama-tama yung tubo ay nasa likod ng puso. Kaya pag yun ay ang ating pagdaan ng pagkain, hindi sanay sa asido galing sa tiyan. Kaya pag yan ay umatake, ang pakiramdam mo para kang mayroon kang atake sa puso. Hindi ko iwawalang bahala yon. Kung meron man akong heartburn, hindi ako mahiya, pupunta ako sa doktor. Kung sabihan man, acid lang yan, magpapasalamat ako sa Diyos. Kung sinabing may sakit ako sa puso, magpapasalamat rin ako dahil nakarating ako sa doktor. Okay, ang pinakamaganda ay para makaiwas or ma-cure pa itong sakit sa puso. Maraming salamat po sa mga impormasyon. Sana nakatulong sa mga boss natin ngayon na medyo may nararamdaman at ayaw pang dumirekta sa mga doktor. Nakapanayan po natin mula sa Philippine Heart Association, si Dr. Helen Ong Garcia. Maraming salamat po sa inyo. Meron lang ako isang statement pa sa ating mga kababayan, World Heart Day. Ang celebration nito ay hindi para sa doktor. Ang celebration nito ay para sa inyo. Ang kinin nyo, ang puso nyo, iisa lang yan. So kung pwede yung pangalagaan na hindi nyo kung makikita, mas maigi. Iwas sigarilyo, iwas alcohol. Mag-exercise tayo, kumain ng tumpak. Para kayo po ay may healthy na lifestyle. At ang World Heart Day every year ay inyo pong masay-celebrate. Maraming salamat po. Maraming salamat. Very well said, Dr. Ong. At sana po maraming makibahagi sa darating na linggo sa sarili nating version ng World Heart Day sa darating na September 26. Okay, abangan po kabayan. Diyan lamang po kayo dahil marami pa tayong pag-uusapan dito lamang sa Good Morning Boss.